Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Good morning po sa mga panauhin. Salamat po sa inyong time na ipinagay sa umagang ito. No? Pinabati ko rin po yung mga kapatid sa ibaba, sa mga senior citizens. No? Binabati ko rin po yung mga kapatid natin na nandun sa may Bataan. Lord's Temple, Paisawan, Bataan po. No? At binabati din natin yung mga kamanggagawa natin sa buong Kalipunan. No? Isang napakagandang umaga po sa inyo lahat. Purihin po natin ang Panginoon. No? Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Ama, kahanga-hanga po ang iyong kapangyarihan. Ikaw ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Naway puspusin kami ng banal na Espiritu at gabayan sa landas ng katwiran. Bigyan mo po kami ng pusong nagugutom sa iyong banal na presensya at hanapin ka ng buong puso at kaluluwa. Dalangin ko po, Ama, na patuloy mo kami baguhin tulad ng larawan ng iyong anak na si Jesucristo. Naway makatulad namin siya sa lahat ng aming ginagawa at sinasabi, at masalamin sa aming mga buhay ang kanyang pagmamahal at biyaya. Inihiling ko na biyayaan mo kami ng mga espiritual na kaloob na magbibigay daan upang mapaglingkuran ka namin ng mas matatag sa katawan ni Kristo. Nawa, ang buhay namin ay maging isang patotoo sa iyong kabutihan at habag na maglalapit sa iba sa iyo. Gabayan mo rin ang iyong tagapagsalita. Bayaan mong ikaw magningning sa buong kapanahunan ng pagsasalaysay. Itong lahat ng ito'y hinihingi namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Welcome po muli sa mga panauhin natin. Nakita ko po ngayong umaga na nag-invite yung mga kapatid at narito sila, nakarating po sila. No? At palagay ko, ang Panginoon ay buong pusong galak na galak ngayon sa umagang ito. No? Sapagkat nagkukumplay yung kanyang mga anak. No? Bueno, ang ating pong paksa ngayong umaga ay tungkol pa rin po sa spiritual growth. No? Hindi po natin iiwan ito hanggat hindi natin lubos na nauunawaan. Ipagpapatuloy ko at bibigyan din ang mahalagang paksang ito. No? Sapagkat kung nais nating lumago spiritually, kailangan nating sundin ang kalooban ng Diyos. Ngunit may pangangailangan ito ng pagtsatsaga. Kaya ang pamagat ng ating paksa ngayon ay the need for perseverance. No? Ano po ba ang kahulugan nito? Kailangan magtiyaga upang magtagumpay sa gitna ng kahirapan, kabiguan, o anumang mga oposisyon. Ano ang tiyaga sa simpleng salita? Ang tiyaga po ay hindi sumusuko. Hindi siya nag-give up. Ito ay nagpupursige, nagsisikap hanggang sa makamtan ang mithiin. Kahit na po mahirap, po ang mga magandang halimbawa ng pagtsatsaga. Halimbawa, kung napagpasyan mong sumali sa isang karera o marathon, magpapatuloy ka sa pagsasanay araw-araw, gaano man kahirap ito. Magpupursige ka. Ganon din halimbawa, nung tinanggihan ka ng nililigawan mo, hindi ka basta susuko. Siyempre sa halip, magpapatuloy ka sa pagtsatsaga hanggang sa makamtan mo ang matamis na oo. Hindi po ba? No? Ang pasensya ay ang kakayahang tanggapin o tiisin ang problema. Ang pagdurusa ng hindi naiinis o nababalisa. Samantala, ang pagtsatsaga naman ay tumutukoy po sa matatag na pananampalataya. Pagsisikap sa kabila ng panghihina ng loob at isa ito sa pinakamahirap na katangiang paundarin sa mundong walang pasensya. No? Kung kulang pa mga halimbawang ibinigay ko, gusto kong ipakita sa inyo ang 10 Bible characters na nagtiyaga sa kanilang pakikibaka. Uunahin ko na po si Joseph. No? Si Joseph ang mapangarapin, the dreamer, pinakamamahal ng kanyang amang si Jacob, ngunit kinasusuklaman ng kanyang mga kapatid sa ama. Si Moises ang nag-aatubiling pinuno. Ang ikatlo, si Ruth, ang matapat na babae. Ikaapat, si David at ang kanyang mga higanteng pakikibaka.
Si Jeremias na propeta. Si Job, ang mabuting tao at kaibigan ng Diyos. Si Pedro na apostol at ang babaeng inaagasan ng dugo. Si Apostol Pablo, kilala po siya bilang pinakadakilang misyonero. No? Siya ang nagsisilbing isa sa nagbibigay inspirasyon, tauhan ng Biblia na nagtiyaga sa pakikibaka, ngunit patuloy na nagpupuri sa Diyos. Gayunman, hindi katulad ng iba pang mga tauhan sa Biblia na nagdalamhati, no? Sa kanilang mga paghihirap. Si Apostol Pablo po ay masayang ipinagyabang noong siya ay nagdurusa. No? Ang huli sa listahan ay ang Panginoong Hesus. Ang listahang ito ay hindi kumpleto kung hindi kasama ang ating Panginoong Hesus. Walang pagdurusa ang malapit sa mga karanasan ni Hesus mula sa bundok ng mga olibo hanggang sa kanyang kamatayan sa krus sa Kalbaryo. No? Maaring pumili si Jesus ng ibang landas, ngunit masunurin siyang sumunod sa plano ng kanyang Ama para sa kaligtasan nating lahat. Kaya magandang gawing pamantayan ang mga pakikibaka ng mga taong nabanggit ko, no? At ganito naman ang sinabi po ni Apostol Pedro sa ikalawang aklat ng Pedro 3:18. Ang sabi niya, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo sa kanyang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Mahalaga po itong itong pagpapatuloy, no, ng pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Nung araw po, akala ko kilala ko na ang Panginoon eh. Marami pa palang kailangan akong daanan. No, ha? Nananalig tayo na meron tayong kakayahang umunlad sa tulong ng Diyos. Amen po ba? No? So wala tayong may dadahilan upang hindi magtiyaga at lumago. Katunayan, ganito po sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos sa Kabanatang 4:13. Sabi niya, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So wala pong imposible talaga. Kung gusto mo lumago, lalago ka. No? Kung hindi, nasa sa iyo po yan. Totoo po ito. Kailangan nating magtakda ng mga layunin tungkol sa maayos na pamumuhay at kailangan ganapin ito. No? Pag sumikapan natin ang pamumuhay na tulad kay Kristo, no? Hindi po ito madali. Ang sikreto ay nasa pagtitiyaga. No? Sa Roma 12, may sinasabi si Apostol Pablo mula sa 3 hanggang 5. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ng gawain ang bawat isa. Gayon din naman, kahit na tayo marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Malinaw na malinaw po yan. So pakaisipin natin mabuti ang tunay nating katayuan o kalalagayan ayon po doon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano ang mga ito? Ang mabuting pamumuhay tulad ng regular ng pagbabasa ng Biblia, panalangin at pangangaral ng salita ng Diyos. At iba pa. Hanggat hindi po tayo nananabik sa mga bagay na nabanggit, ano ang maaari nating asahan sa paglago? Kaya, sinabi ni Apostol Pedro, ang talatang babasahin ko, na makakatulong po sa ating paglago. Unang Pedro, Kabanatang 2, talatang 2, ang sabi niya, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Hindi po ba tayo nagtataka, bakit palaging nababanggit ang mga talatang ito? Bakit paulit-ulit na binabasa ito sa church? Hindi ito madali, subalit kailangan nating panabikan hanggang sa makamtan natin ang ganap na kaligtasan sa tulong po ng Diyos. Wala po tayong maring ibang daanan. Hindi natin maring iwasan ito. No? Sabi din po sa
Aklat ng Pilipos 4, sa 1-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ito po yung kaugalian na ginagamit natin sa ating mga gawain sa katawan ni Kristo sa mga pagtitipon. Meron pang karagdagan na kailangan nating pagsikapang gawin. At ito ay ang mga talatang mababasa natin sa aklat ng Hebreo, Gs, mula 24 hanggang 25. Sabi niya, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Alam niyo, akala kasi ng iba pag tinanggap nila ang Panginoon, okay na. Well, okay po yun kung namatay na. Kung pagkatapos mo tanggapin, namatay ka na. No? Kaso, hindi ka pa namatay eh. Tinanggap mo si Kristo, umpisa pa lang pa yun sa iyong lakbayin. No? May ilan pa rin mga mananampalataya na kinaliligtaan ng pagdalo sa mga pagtitipon. Kahit na nga linggo-linggo naka-display dito yung mga gawain. Yung morning devotion. Ang tingin ng mga Kristiyano, marurunong na sila. Magagaling na sila, alam na nila ang lahat. Kaya wala silang panahon. Pero may panahon sila sa mga gawaing bahay. Samantalang yung morning devotion, 1 hour lang po yan, daily. Every morning, no? Pero hindi nila magawa. Pero sinasabi nilang Christian sila. Ano po ba yung mga gawain ng pagdalo? Hindi ba kasama rin yan? Di ba? Ang isang maliwanag na layunin ng pagtitipon ay tugunan ang espiritual na pangangailangan ng bawat isa, ng bawat kaluluwa. Gisingin ang damdamin sa pagmamahal sa kapwa at paggawa ng mabuti. Saan mo kukunin yan? Di sa gawain ng church. Kung wala ka sa church, sa mga pagtitipon ng church, ano ang maaari mong pakinabangan? Di wala. Di po ba? Kaya huwag tayo mag-isip na alam na natin ang lahat, marunong na tayo. Yung po mga marurunong nananapik sa salita ng Diyos. Yung mga marurunong, yun ang ginagawang matuwid ng Diyos. Kaya mahirap pong mag-isip sa sarili na alam na natin ito. Ay, nako, lagi naman ganyan niya, morning devotion, ganun. Pero alam po nyo, sa paraang yan nangungusap ang Diyos sa atin araw-araw. Kaya hindi po siya nakakasawa. Pinapaalalahanan ko rin yung mga nag-iisip na maunlad na sila, babala ito sa inyo. Isang araw, kapag hindi kayo tumigil sa pagmamalaki ninyo at iniisip niyo marunong na kayo, sa kanyang mararanasan ang mabigat na problema na naranasan ng mga taong bumagsak na sa larangan ng pananampalataya. No? Huwag natin kakalimutan ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma 12, 6-8. Ano sabi niya? Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang mga may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo yan ng buong galak. Wala pa tayong pwedeng puntahan liban doon sa mga bagay na binabanggit ng mga talata. Mahalaga po ang mga bagay na ito. Kaya ito po'y naisulat. No? Panatilihin natin ang mga positibong saloobin tungkol sa halaga ng ating mga pagsisikap. Wala pong madali sa buhay eh. Masing kumain ka eh. Pagka nagmamadali ka, mapapaso ka. Kung minsan, susubo mo na lang, nalaglag pa. Minsan naman, nakapasok na, inubo ka. Wala akong madali eh. Lahat ng bagay ay may kanyang kakambal na mga bagay din. No? Kaya, there's no easy way. No? So, kaya sabi po ni Apostol Pablo rin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, sabi po niya,
Ang paalala niya, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kita niyo po yun? Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Ang mahalagang elemento sa espiritual na paglago ay ang kasipagan, pagtitiyaga, at pagtitiis. Kung wala sa buhay mo yan, malaki problema mo. Kasama po yan. Every Christian, meron po siyang kasipagan, meron po siyang pagtitiyaga, at may pagtitiis. Hindi po pwedeng wala yan, no? Kailangan taglayin ito ng bawat Kristiyano. No? Sabi rin po sa Hebreo 10:36, kinakailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang Kanyang ipinangako. Kaya sabi ko kanina, there's no easy way. Marami sa atin umaasa na pupunta ng langit. Gusto makarating ng langit kahit hindi niya alam kung ano yung langit. Wala naman kasi nakapunta pa ron maliban doon sa binabanggit ng Biblia. Pero gusto natin lahat makarating ng langit. Pero hindi po madaling pumunta ng langit. Parang pareho lang yan pag mag-abroad ka, kailangan kumpleto ka ng papel. May passport ka, may ticket ka, airline ticket ka, may tutuluyan ka, may hotel ka, at kuminsan kailangan din may mga bansa na hindi ka tatanggapin. No? Maraming kailangan, maraming requirements. Lalo na po yung langit. No? Yung langit po, hindi po madali. Kala ng iba habang kumaawit sila, makakarating sila ng langit. Hindi po. No? Kailangan kayo magtiis. No? Yung prayer, bakit mo katatamaran yung prayer? Meron tayong gawain ng Biyernes. Di ba? May prayer meeting. Hindi ba dapat nandiyan kayo buong pamilya? Anong ginagawa nyo? Ano yung priority nyo sa buhay? Ano ba yung inuuna ninyo? Bakit pagka may problema kayo, tatakbo kayo sa Panginoon din? Pero pagka kayo maluwag na sa buhay, parang nakakalimutan nyo yung gawain nyo at tungkulin nyo na lumapit at magpasalamat sa Diyos. Di ba? Hindi ho ba? Ano bang asal yan? Ano bang pag-uugali kaya yan? Ano ha? Ito po'y bahagi ng buhay na tulad na kay Kristo. No? Na dapat nating taglayin at paundarin. Wala naman pwede magturo sa inyo at magsabi sa inyo kundi yung pastor. Kasi yung pastor po yung tagapangaral, siya yung tagapagsalita. Siya po yung nag-aayos ng church. Walang iba magsasalita. At hindi po ito madali. Personal ito, subalit kailangan natin pagtiyagaan, kailangan natin pakinggan. Kapag hindi natin nakasanayang gawin ito, hindi natin masusunod ang kalooban ng Diyos kailanman. No matter how we try. Meron pong, alam mo ang abakada nagsisimula sa A. Di ba? Ang numero nagsisimula sa 1. Una. Ano ang una sa buhay mo? Sino ang una sa buhay mo? Get nyo? Ganun kasimple po yun. Huwag tayong magmaang-maangan at huwag tayong sa umagang ito'y parang nakikinig lang kayo ng hangin. No? Pakaintindihin nyo at liwanagin ng Panginoon ang mga pag-iisip natin sa umagang ito para maintindihan natin, matukoy natin kung ano ba ang kailangan natin. No? Maganda yung umaattend kayo. Hindi po sapat yan. Hanggat di nyo naintindihan ang salita at hindi nyo na isasabuhay ang salita, wala pong halaga ang pagdalo. Kailangan i-practice yung mga narinig natin. Ganun po yun. May isang bagay na kailangan din nating tandaan. Ito po yung mga sensitibong bagay tulad ng sinabi ng aklat ng Hebreo 12 mula 1 hanggang 3. Sabi niya, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, mga kapitbahay niyo, mga kusino-sino dyan, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig ng mga makasalanan
upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Walang bagay na binasa natin sa umagang ito na hindi natin nauunawaan. Simpleng-simple po yung mga salitang ginamit. At ang mga elementong nakapaloob dito ay ang katatagan, ang pagtitiyaga at pagtitiis. Yan po talaga eh. Hindi natin maiiwasan yan habang nabubuhay tayo at naglilingkod tayo sa Panginoon. Ito po ay mga katangian ng tao na hindi nalilihis sa kanyang layunin, sa katapatan, sa pananampalataya, at kabanalan kahit na dumating at makaranas pa siya ng malaking pagsubok at pagdurusa. Matatag, matyaga, at mapagtiis. Ganyan ang kailangan. Dahil ang layunin natin ay spiritual growth, suriin natin ang ilang mga dahilan kung bakit kailangan natin maging matatag, matyaga, at mapagtiis. Roman number 1, there's a need for perseverance. The need for perseverance. Nakapaloob dito, letter A, ay ang spiritual growth takes time. Hindi po siya madali. Sabi ko na, there's no easy way. No? Lahat ng bagay ay may panahon para lumago gaya ng ipinahiwatig ng aklat ng Hebreyo. Hindi po ito overnight. Basahin nga natin po yung sinasabi sa aklat ng Mangangaral sa 3:11. Sabi rito, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Sabi ko na yung spiritual growth, hindi po siya overnight. No? Sabi rito, God makes everything beautiful in His time. No? Lahat tayo ay nangangailangan ng panahon upang matuto. Matuto ng ano? To learn the Word of God. That's why we have the Bible. No? To learn what is expected of us. And to learn what areas of service may be open to us. Lahat po ito ay tumutulong sa atin. Hindi tayo pwedeng pagkagaling sa church, uwian, kainan, tawanan, sayahan, baba ng gamit, bukas ang TV, relax na, tapos na ang gawain sa Panginoon. Nakalimutan natin yung mga aral. Ano kaya kung isipin natin pag uwi ng bahay, ano ba doon sa mga aral na yun na dapat kong sundin? Kasi pag hindi mo ginawa yun, hindi ka lalago. Hindi ka lalago. Kahit anong gawin mo. Sabi ko nga, kahit magdala ka ng kama mo rito, banig, o kaya unan, kumot, matulog ka sa church, hindi ka matututo hanggat mo pinapractice yung aral. Ito yun, no? To learn the Word of God. No? Ito po yung mga bagay na inaasahan sa atin, no? And it is also a time to develop. Develop what? To develop the Christ-like character again. Hindi po ito madali. Christ-like attitude, Christ-like character, hindi po siya madali. Hindi siya madali. Pero pag binabasa mo lagi at ipinamumuhay mo, magtataka ka. Naalala ko yung mga magagaling na speaker, kasama nila yung mga anak nila. Pinapakinggan ng anak yung sinasabi ng tatay niya. No? Pinag-aaralan niya. Alam mo, bandang hulip, yung pagsasalita niya, parang siya rin yung tatay, pati yung galaw niya, parang yung anak, yun din yung tatay. Nakopya niya na, nakuha lahat. Alam niyo po yun? Pag binabasa natin ang Biblia, at naunawaan natin, at ipinamumuhay natin, yun po ang ibig sabihin noon. To develop a Christ-like character. Sabi ko nga, hindi madali. Ano pa? And also to develop our functions in the body of Christ. No? Hanapin mo kung saang bahagi ka ng katawan ni Kristo. Baka ikaw ay sa paa, baka ikaw ay sa kamay, baka ikaw ay nasa ulo. No? Hanapin mo. Nandito ko sa church, nakatunganga ka lang, nakikinig ka lang, tagapalakpak ka lang, tayo, upo. Anong nangyari sa buhay mo? Ilang taong ka ng Christian? Get niyo po yun? Ito po yung mga paalala doon sa mga walang ginagawa. Kung may ginagawa ka naman, exempted ka na dyan.
Pero kung wala kang ginagawa, paporma-porma ka lang dyan, alam mo, ito mga saldang to, iniingatan sa pulpito to eh. But I have the right as a pastor to criticize anybody. Kasi pagka ikaw Kristiyano ka, may tungkulin ka. Hindi pwedeng attend ka lang ng attend dito. Ano ka, tagapalakpak? Get niyo po yun? No? Bahagi ka ng katawan ni Kristo eh. So unless we persevere in our efforts, so listen, meron pong efforts, there will be no adequate time to grow. You will be stuck. No? Ito ang nakalulungkot. Bakit? Bakit po malungkot? Kasi letter B, sabi, spiritual growth requires repetition. Repetition is implied in the principle of sowing and reaping. Kung ano yung, tanda nyo, remember? No? Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9:6, tandaan nyo ito. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aanin ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aanin ng marami. Ano pong ibig sabihin yan? So kung nagtatanim ka ng mahabang panahon sa salita ng Panginoon, aanihin mo konti lang? Simple-simple yan. Nag-aaral ka, college student ka, tingin mo marunong ka na. Pero kung hindi mo magagamit itong mga principles na ito, sino ka? Ano ka? Kung professional ka, magaling ka, ang laki ng sinasahod mo every month, pero hindi mo na pa-practice ito, paano yun? Get nyo? Kaya yung spiritual growth, hindi siya madali. Kasi umuugat siya sa pagsunod. Sa pakikinig, sa pagbabasa at pagsunod. Hindi lang yung kasama ka sa mga church, nagpe-perform ka, or whatever you do in the church. Hindi lamang po kasi yun eh. Yun ay bunga lamang, mga dagdag na parang extracurricular activity lang yun. Pero ang pinaka-main point dito is yung puso mo na kanino. Sino ang Panginoon mo? Kanino ka sumusunod? Yun po yun. Magaling kang magsayaw, magaling kang kumanta, magaling kang tubugtog. Ano ngayon? Yung ginagawa mo, inaalay mo sa Diyos yan, hindi naman sa iyo yan eh. Katunayan, yung mga talento, hindi naman din iyo eh. Galing din sa Panginoon yan eh. Ang Diyos ang gumabay sa iyo kung bakit ka gumaling eh. Kaya ibinabalik mo naman sa Diyos. So, pero wala pa rin po. Kita nyo? It takes repetition to overcome mistakes. Marami sa atin matatagal na, pero yun nga, hindi talaga umuunlad. Ngayon na lang, bakit po dumadami ang bilang natin? Because natuto tayong sumunod. Right? Tama po ba? Ang sabi natin, ang target natin, by March, makakuha tayo ng kaluluwa, umabot ang bilang natin sa 300. And that is what is happening right now. Hindi pa natapos ang month ng February, ay last week ay nakakuha tayo ng bilang na 267. Today, I don't know. Maybe later, malalaman natin kung talagang nagpupursige ba yung mga anak ng Diyos, yung mga nakipag-isa kay Kristo, yung mga tumanggap kay Christ, kung talagang sumusunod sila. Di ba? Tandaan nyo, hindi lang naman kayo ang gustong iligtas ng Diyos. Gusto rin niyang iligtas yung mga tao nasa labas. Yung mga taong gumagawa ng kasalanan araw-araw. Kasi ayaw parusahan ng Diyos ang mga taong to. Binibigyan sila ng chance. At ang chance na binibigay sa kanila ay tayo. Para puntahan sila at ihayag sa kanila mabuting balita ng kaligtasan at pag-ibig ng Diyos at madala sila rito at maligtas. Mistakes are common when one is starting. Normal po yun. Nagkakamali talaga tayo eh. Why? Because we are spiritually babes in Christ. Kaya kailangan ng gatas para tayo lumaki at lumago. And of course, we can expect to stumble frequently as we learn to walk. Katulad ng bata. Pagka nag-uumpisa lumakad, yung apo ko, si Christine, malikot eh, mabilis tumakbo. Minsan nadadapa, nung Biyernes nadapa. Ganon talaga, ganon tayo, mga spiritual babes tayo.
Understandable po yun na may isa nagkakamali tayo o kaya nagkukulang tayo. Pero hindi sa lahat ng oras. Natututo tayo. No? Pag ikaw, alam niyo ako, minsan nagmamadali ako, galing ako sa gate. May kailangan sa loob ng bahay, tumakbo ko, nakalimutan ko mababa pala yung pintuan ng gate. Bakal, tumama yung ulo ko, talagang ang sakit po. Sino sisisihin ko yung gate? Ano, sisipain ko yung gate? Sapakin ko yung gate? Mula nung maumpog ako, hindi na ako naulit noon. Kaya pagpasok ng, alam ko na po Ang Christian dapat mabilis matuto. Pag nagkamali tayo, balikan natin yon. Ba't ako nagkamali? Ba't ako nagkulang? No? Ang paulit-ulit na pagsisikap para lumago ay nakakatulong upang matukoy natin kung saan tayo naaangkop para sa isang partikular na gawain. Halimbawa, tanungin mo ang sarili mo, yun bang mga pagkakamali mo ay dahil sa kakulangan o hindi kaya, o yung kakulangan sa karanasan o kaya ay dahil sa kapabayaan? Ba't hindi ka lumalago? Di ba? Ano yan? Kulang sa karanasan o kaya ay kapabayaan? Mamili. Alin doon? Baka kaya ka hindi nag-grow, yun nga, napabayaan mo talaga yung spiritual life mo. Hindi mo nagagawa yung 3 bagay. Di ba? Hindi naman maaaring burahin sa isipan natin yung 3 bagay na mahalagang ito. Di ba? Salita ng Panginoon, tandaan nyo, number 1 po yun. Kaya, siguro, mas angkop na maglingkod ka sa isang kapasidad na kaya mo. No? Baka kaya hindi ka lumalago, mali rin yung ministeryo yung pinasukan mo. Siguro kailangan mo muna mag-pray para malaman mo kung saan bahagi ka ng katawan ni Kristo naroroon. No, ha? So, it takes repetition to hone skills. No? Kailangan po yan Parang tabak din yan. No? So, sharpening your knowledge and use of the sword of the Spirit will help you a lot. No? Maraming beses na ako nagbigay ng mga paalala at halimbawa mula sa Biblia tulad ng babasahin ko ngayon. Ito, simple-simple ito, pero pag hindi mo ginamit, Efesos 6:17, ano sabi? Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ito yung mga elementong napakahalaga. Yung helmet, tingnan niyo po yun, yung tabak ng Espiritu at yung salita ng Diyos. Ilagay mo yan sa puso mo at sa isip mo. Mahalaga yan. Yan ang protection mo. Yan ang magpapatubo sa'yo. Yan ang magbibigay ng lakas sa'yo. Kompleto na kasi yan Kita niyo po yun? Not only that, we also need to sharpen our abilities and functions in the body of Christ. No? Lalo na kung matagal ka ng Kristiyano. Ilan taong ka na rito? 10, 15, 20? Hindi ba? Yung kasing abilidad, kapag hindi ginamit, pumupurol po yun. Pag yung ability na yan, you stop doing things, no? Hindi mo ginagawa yung mga dapat mong gawin, pupurol yan. Kaya ang payo ni Apostol Pedro sa unang Pedro, 4:10 hanggang 11, ito po. Sabi niya, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, ano sabi? Gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Ano sabi? Gamitin. Gamitin. Yan po yun. Ano pa ang dugtong niya riyan? Pakinggan nyo. Baka kasama ka dito. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay, siya'y papurihan sa pamamagitan ng Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Sino ka dyan? Alin ka dyan? Wala pong Kristiyanong, ano tawag to, yung walang alam, yung Kristiyanong, basta attend lang ng attend. Wala pong ganyan. Kahit sa organisasyon, kahit po sa mga corporate, kahit na po sa mga paaralan, no? Unless we are persistent, we will never progress with the help of repetition. Kailangan, no? May isa pang problema
na kailangan natin idagdag sa ating kaalaman. Yung pong letter C. Spiritual growth can regress. Familiar kayo sa word na regress? Binanggit po yan noong nakaraang linggo. No? Ang salitang regression, no, ay nabanggit noong huling sermon natin kung matandain kayo. Uulitin ko, ang regression ay ipinahiwatig sa salita ng Panginoon Hesus sa mga taga-Epeso. Ganito po yung nakasulat sa pahayag 2:4 hanggang 5. Pakinggan yung mabuti. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlamig na. Tigil tayo muna riyan. Sino po itong taong ito? Ito po yung taong ito ay talagang malaking pag-ibig niya sa Panginoon. Naku, talagang maagap sa church yan. No, ha? Talagang gusto niya sa may unahan. Sabik na sabik. At kung walang ginagawa, binubuksan yung kanyang aklat at binabasa ang salita ng Diyos. No? Ang pag-ibig mo nung una kang sumampalataya ay nanlamig na. Ano po ang nangyari diyan? Bakit po nangyari yan? Di ba? Nangyari po yan sa church ng Efeso. Bakit po nangyari yan? Ano po ang pinapaalala sa kanila ng ating Panginoong Jesucristo? Basahin natin kasunod. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Balikan mo yun. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kanilalagyan ang iyong ilawan. Mananampalataya po yan. Dating mainit, dating nananabik, nag-i-invite, nag-share. So what happened? Nanlamig. Yun po yung regression. No? Did you know that we can regress by simply failing to grow? Ha? Hindi ka lumalago dahil wala kang ginagawa. Walang effort. Hindi mainit, hindi malamig. Ang buhay ng Kristiyano ay pataas at hindi humihinto. No? Ngunit sa sandaling huminto ka, siyempre, ang tendency mo ay aatras ka. No? Mas mahihirapan ka makabalik kung saan ka huminto. You see? So there is no stopping in our journey towards heaven. Paakyat po yan eh. Kumbaga sa mga apps, nag-upgrade ka dapat. Ina-upgrade mo yung sarili mo. Dinidevelop mo more. Naintindihan niyo po yun? So hindi ka stagnant. Hindi ka hinto. Because the moment you stop, madudulas kang patras, maaakay ka sa ibaba. Ang hirap pong bumalik. Alam niyo, pag huminto ka sa pagbipedal ng bisikleta paakyat, pag huminto ka, hindi ka na makakaabante. Wala ka ng effort, wala ka ng energy. Kaya dapat titiisin mo yun. Tuloy. Halos mamutok-mutok yung hita mo sa hirap, sa sakit. Because the moment you stop, there is no going. Ganyan ang Christian. No? Eto, mananampalataya ito. Mainit eh. Isipin niyo bakit nanlamig po yan. No? So, kita niyo, ganyan ang naging kaso ng mga Kristiyanong Hebreyo. Oo, nung panahon nila. Napintasan sila dahil hindi sila nakarating sa dapat nilang narating. Hindi sila nakarating doon eh. Kailangan silang turuang muli. Kailangan aralan ulit. O, halika nga kayo, makinig kayo, mag-aral tayo rito. No? Hindi sila lumago. Ganito po ang sinabi sa kanila ng Hebreo 5:12. Ano sabi? Dapat sana mga tagapagturo na kayo. Bakit hindi? Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sana kumakain na kayo ng matigas na pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Yan ang mensahe sa kanila. Itong mga Hebreyong ito. No? So we can regress by going back into the Word. Yung barkada mo dati, mga Kristiyano ngayon, barkada mo na ngayon, mga klase mo, mga sanlibutan. Yung mga estudyante, di ba? May mga sleepover pa kayo, may gagawa daw ng project. Come on. Niloloko niyo mga magulang ninyo. Project. Tapos isa-isang nabubuntis. Natapos naman kami ng pag-aaral, wala naman kami mga ginagawang project na
Bakit ang daming mga iniimbento ngayon na makakasira sa mga kabataan? Diba? May group project daw, diba? Diba? Ano ba yung game na sinasabi mo? Mama, kailangan namin ng pera, may group project kami, kailangan namin ng pambili ng ML. Hindi ba nagbayad na tayo niyan, anak? Hindi po, bago po ito eh. Ibang ano po to, ibang apps ito. Sige, magkano daw yan? Sabi ng teacher, 500 daw po eh. Sige, mag-aral ka mabuti. Ako pong bahala dyan. Mananalo tayo na eh. Niloloko pati mga magulang. Nakita niyo po yun? We can regress by going back into the world. Nilinis ka na ng dugo ni Kristo, tapos ganyan-ganyan ka pa. Ano ka? Group project. Ganyan din po ang kaso ng mga tamad. Ganyan din ang nangyayari sa mga ayaw magtalaga ng sarili sa church. Bakit ayaw magtalaga ng sarili sa church? Kasi natatakot sa responsibilidad. Maaagaw yung oras nila sa sanlibutan pagka naglingkod sila sa church. Ayun, yun naman pala eh. Kita nyo na? Mas gusto nila yung sanlibutan kaysa sa church. Ilang taon na dumadalo pero parang bisita pa rin sa church. Dito ka maupo, kapatid. Hanggang ngayon, oh, tanda-tanda na. Ilang taon ka na ba rito? 18. 18 ka na ba? Dito na kayo maupo, oh. Tuturuan ba pa kung saan maupo? Sabi po sa 2 Peter chapter 2, verse 20 to 22. Sabi, nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumikilala kay Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas. Ngunit, kung muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Get nyo yun? Ang magiging kalagayan nila ay hindi bubuti, mas masahol pa sa dati. Anong sabi ni Peter dito? Sabi niya, mabuti pang hindi na nila natutunan o natutuhan ang daang matuwid kaysa matapos matutuhan ang banal na kautosang itinuro sa kanila ay tumalikod sila dito. O, kita nyo na, no? So, ano daw mangyayari? Angkop na angkop sa nangyari sa kanila ang mga kasabihan, ugali ng aso, matapos sumuka ay muling kinakain ng nailuwana. At ito naman baboy, paliguan mo man, pilit na babalik sa dating lubluban. Sakit, ano? Pagka-Christian God. Di ba ang sakit niya? Nakapakinig na kasi. Sukat ba naman pumatol uli sa sanlibutan? Kaya ayon kay Apostol Pedro, kung hindi aso, baboy ang kinalabasan. Kaya, di ba, yung mga Christian dati na umaten na wala na sa church, tingnan yung buhay nila. Tingnan yung buhay nila. Kita naman ninyo eh, di ba? Iba po eh. Kasi pag nasa Panginoon ka, kapag ikaw ay nanatiling tapat sa Panginoon, at may ginagawa ka sa body of Christ, meron kang protection. Bibigyan ka ng mantle of protection ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos, I tell you. Hindi ka pababayaan. No? Ang pangangailangan ng pagtitiyaga ay dapat na malinaw. No? Like physical health, no? Spiritual health requires persistent exercise or we will regress into spiritual sickness. No? So ano maaari natin gawin? Let's go to second part. Maintaining perseverance. Ano po ang nakapalob dito? Display self-control daily. Kristiyano ka, dapat meron kang disiplina sa sarili mo araw-araw. Alam ba nyo, mas madaling basahin kaysa gawin. Easily read, hard to do. Pansinin natin ang malapit na pagitan ng pagpipigil sa sarili at katatagan. Magkalapit lang po yan. 2 Peter chapter 1, verse 6. Sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan. Sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos. Yan ang ibubunga niyan. Ang self-control ay dapat nasa system ng buong katauhan ng isang Kristiyano. Meron kang disiplina. No? Meron kang disiplina. May disiplina ka sa oras, sa pag-aaral, sa pagbabasa, sa gawain, etc., etc. Hindi. Ay, nako. Nakita ko na po yung mga taong matagal na sa church na walang ginagawa. Isa-isa silang nawawala rin. Oo, isa-isa silang.
Minsan di mo mapapansin kasi linggo-linggo nandiyan naman. Isang araw na wala yun, hindi mo mapapansin. Hanggang sa isang buwan na wala na, 2 buwan, saka mo lang, wala pala yung kapatid na si ano. Naalala niyo ba yung mga wala sa church? Kita niyo na. Dito, mayroong matagal na wala ngayon. Hindi niyo matandaan yun. Ano? Ako, alam ko kung sino yung wala eh. Kita niyo po yun? Kaya kahit na matagal silang umaaten, kasi wala ho silang dedication eh. Wala silang ginagawa sa church. Hindi sila lumalapit, nagbo-volunteer. Pastor, wala akong ginagawa. Ano bang pwede kong gawin? Bibigyan ko kayo ng gagawin. Maganda yung gagawin nyo. Pero kung puros forma ka lang dyan, pa-forma ka, walang mangyayari sa buhay mo. Puros forma ka lang. Wala yan. No? So, ang pagpipigil sa sarili, ang kasipagan ay nagbubunga ng katatagan. No? Ang sabi, ang resultant to, magiging makadiyos. Mananabik lagi yung isang taong makadiyos. Nananabik lagi siya sa pangalan ng Panginoon. Alam niyo, sa buhay na ito, wala tayong tatakbuhan talaga eh. Kailangan natin ng Diyos talaga. Salamat nga meron eh. Kung wala niyan, isipin niyo. Wala tayong ibang alternative. Kawawa tayo. Ang self-control, mahalaga sa isang Kristiyano. Maipapakita natin pagpipigil sa sarili habang isinasabuhay natin ang mga pang-araw-araw na gawain na hahantong sa mabuting layunin. Pagbabasa ng Biblia, panalangin at paghahayag ng salita ng Diyos. Importante yan. Kaya dumadami tayo kasi may mga taong sumusunod. Sinabi ko nga kanina, di ba? Gawin ang maliliit na hakbang na hantong sa ating destinasyon. Alam ba yung final destination natin? Langit. That is our final destination. No? Hindi ka mahuhulog sa Ferris wheel. Hindi ka malalaglag sa caterpillar. Ang final destination natin ay langit. Amen? Langit. Di ba? Kaya keep trying and trying again after apparent failures. We fail eh. Talagang ganun po yan eh. Kaya nga mayroon trial and error eh. Ganun po talaga yan. Ang pagtitiyaga ay ang pagpipigil sa sarili bawat araw, araw-araw. No, ha? So, punta natin yung letter B. Associate with like-minded individuals. Yan ang hanapin mo, kapatid. Hanapin mo sila. Samahan mo sila. Sumama ka sa mga nagsusumikap sa gawain ng Panginoon. Sila yung mga hindi tamad, hindi pinanghihinaan ng loob upang masunod ang kalooban ng Diyos. Gayahin mo sila. Again, there is no shortcut here. No? Ang sabi po sa aklat ng Hebreo 10:36-39, ano sabi? Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. Yun po yung key. No? Okay? Sumunod, sapagkat kaunting panahon na lamang hindi na magtatagal at si Kristo ay darating na. Okay? Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Yung pagtalikod, hindi naman physical na nawala ka sa church. No? Yung pagtalikod po ay yung, kaya ka umalis ng church because ayaw mong maglingkod. Kaya ka umalis ng church kasi parang labag sa sariling patakaran mo. No? Kaya ka, dating mananampalatayan, tapos tumalikod, nawala ng gana. Pag wala kang ginagawa, mawalan ka talaga ng gana. No? As the Bible said, no? Ano sabi? 38. Ang matuwid, 38. Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. 39. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga sumasampalataya sa Diyos at naliligtas. Yan po yun. Ang sabi ko nga po doon sa isang kapatid na absent sa gawain, ito sinabi ko sa kanya ito eh. Yung pag-aaral, okay yan. Tama yun. Pero unahin mo pa rin ang Diyos sa buhay mo. No? Yung trabaho, tama rin yun. Pero unahin mo pa rin ang Diyos. Yung hanap buhay at negosyo, lalong okay yun. Pero kailangan una ang Diyos bago yun. Kasi yung pag-aaral, trabaho at negosyo, pag nawala sa buhay mo, saan ka tatakbo? No? Sa mga kaibigan mo? Saan? Sa tingin mo, matutulungan kanila? Ha? Pero kung na kay Kristo ka, mawala man ang lahat, kahit nabigo ka,
may uuwian ka. Nariyan si Jesus, nariyan ang church niya, nariyan ang pastor at ang mga kapatid kay Kristo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kita mo? Naalala niyo yung sinabi ng Panginoon, hindi kita iiwan ni pababayaan man. That is a promise. Kinikilabutan ako pag nababanggit yan, hindi kita iiwan. Iba. Wala ka eh. Pag wala ang Panginoon sa buhay mo, kawawa ka. Naalala ko po yung buhay ko dati, nung wala pa ako sa Panginoon. Salamat. Hindi na huli ang lahat. Late man din daw, nakaabot din. Nakahabol pa rin eh. Di ba? Nakahabol sa pila. Hindi ko sukat akalain na maliligtas ako eh. 42 na ako kasi. Kaya yung mga bata, ang haba na ipaglilingkod nila. Huh? Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng madalas na pagsasama-sama natin. No? Ang lakas at ang pananabik ay nakakahawa. No? Punta natin letter C. Sabi ka na, display self-control daily, associate with like-minded individuals. Keep your eye on the prize. All eyes on Jesus. Keep your eyes. With a clear vision of your ultimate goal, ito ang sikreto ni Apostol Pablo kung bakit siya nakapagtiyaga. No? Ganito sinabi niya sa mga taga-Korinto, sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18. Pakinggan natin. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawan, lupa. Patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandali ang kapigati ang dinaranas namin ngayon ay nagbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Alam ni Apostle Paul kung saan siya dapat tumingin. Nakita niyo? Kaya yung pobreng apostol, hindi talaga nakapag-asawa eh. Nag-focus na po siya sa ministeryo, wala na siyang time manligaw, siya ang pinakamatindi sa lahat ng mga apostol. No? Yung mga ginawa niya, yung mga panulat niya, kahanga-hanga po. Meron pa siyang liham sa mga taga-Pilipos, doon sa 3:12 to 15. Ano sabi niya? Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit, sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Anong dahilan bakit tinawag ng Panginoon? Ano kaya ang dahilan? Bakit tayo tinawag ng Panginoon? Di ba? Tuloy natin. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Kita nyo? Ang buhay na hahantong sa langit. No wonder. Kaya pala gano'n na lang ang pagpupursige niya, no? Kasi hindi niya hinahangad na makamtan kung ano yung price ng lupa. Kung ano man yung mga gantimpalang makukuha niya rito sa daigdig na ito na nabubulok. Ang linaw ng mata niya, no? Nakita niya ito. No? Kaya, ano sabi niya? Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa yan sa inyo ng Diyos. Ganyan. Ang linaw po eh. Merong vision. No? Siyempre, sa umpisa, maglilingkod ka talaga no, sa Panginoon in whatever capacity. No? Hindi naman kailangan pagdating yan, ano ka na kagad. Dito nga, bago tayo nagkaroon ng mga deacons, ang tagal po eh. Pero sa kabila ng mga matagal na pagsasanay, siyempre, may mga konting mga ano pa rin. Ngayon, nagkaroon tayo ng mga kandidato para sa eldership. Di ba? Hindi sila bigla-bigla kasi
Talagang maraming dadaan ka talaga sa alam mo yung palay para maging bigas, alam naman yun, di ba? Pagkaani, binibilad pa yan eh. Tapos nilalagay sa sako, tapos inihahanda doon sa giikan. Hindi po siya kuha kagad, hindi po. Dumadaan pa siya sa maraming level ng Ganon din tayo, no? Hindi naman, pero sabi niya, ganyan ang dapat maging kaisipan natin, mga matatag na sa pananampalataya. Meron pa, sa Hebreo 12, mula 1 hanggang 3, meron pang pinapaalala. Ang sabi, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Pareho lang sila nung nakaraang scripture. Pareho lang tinutukoy nila. Sabi sa verse 2, kinalulugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Kasi kahit di na nakita ang Diyos, naniniwala silang may Diyos. Nararamdaman nila na mayroong Diyos. Na ang Diyos ay kumikilos sa kanilang kalagitnaan. Bagamat din na nakita ang Diyos, nanampalataya sila. Alam ba yun? Yung Diyos, pagka ganyan ang tingin sa tao, ginagawa niyang ang taong ito ay ginagawa niya makatarungan. No? Walang kapintasan. At yung huling bahagi, sabi niya, dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Mahalaga yung palagi kong pinapaalala sa inyo. Itong talatang ito, itry nating i-analyze ito, no? Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. No? Ang sanlibutan, isipin nyo, sabi ng Lord, let there be light, and there was light. Diba? Magkaroon ng mga bundok, magkaroon ng mga dagat, ng mga ilog, ng mga sapa, ng mga punong kahoy, ng mga halaman, ng mga hayop, etc. Lahat ito nilikha ito ng Diyos pamamagitan lamang ng kanyang salita. Pero hindi pa kayo nagtataka, nang likhain ng Diyos ang tao, hindi sinabi magkaroon ng tao. Hindi po. Ginawa niya ang tao sa pamamagitan ng kanyang kamay. Hindi niya sinabi magkaroon ng tao. Kaya, iniingatan niya ang tao eh. Sa kabila nung hindi pagsunod ng tao sa kanya, hindi siya iniwan ng Diyos eh. Ginagawan pa rin ng paraan ng Diyos na maligtas siya. Yan ang nangyari sa atin. Kaya hindi tayo maiwan-iwan ng Diyos kasi nilikha niya tayo. At we were made in His image. Can you imagine that? Iba sa inyo, atrasado mag-isip eh. No ha? Nilikha niya tayo. Kaya, yung mga taong nakakalat sa bagong baryo, marami dyan makasalanan. Eh, sino bang gumawa sa kanila? Di ba ang Diyos? Pababayaan ba ng Diyos yan? Kaya pinupuntahan ng Diyos yan, dinadalo yung mga yan, ang ginagamit yung kapatiran. Kasi hindi maaaring iwan ng Diyos yan ng ganyan. No? Kailangan iligtas sila ng Diyos dahil nilikha sila ng Diyos. No? Yung mga halaman na mamatay kagad yan, yung mga hayop. Pero yung tao, iba kasi yun. Kaya mahalaga ang mga nilikhang ito ng Diyos. No? Kaya ngayon yung maintindihan kung bakit kailangan pala talaga namin lumabas. No? Hindi pala utos ng pastor to. Utos po ng Diyos yun. Hindi po utos ng pastor. Yung pastor, tagapagpaalala lamang po. So, mahalaga yung mga pinapaalala sa inyo. No? How Bible reading produces spiritual growth. How prayer leads to freedom from anxiety through the peace of God. And how we encourage one another to continue preaching the gospel to protect us against apostasy. Kaya yung mga tinamad, tumalikod, wala na po yun. No? Ano sabi sa Hebreo 3, 12 hanggang 15? Mga kapatid, ingatan ninyong huwag maging masama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ang Diyos na buhay. Sa halip, magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain. Kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig sa ating ipinakita noong tayo unang sumampalataya.
Ito nga ang sinasabi sa kasulatan, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad noong kayo'y maghimagsik sa Diyos. No? So we shall persevere as long as we remain focused on the ultimate goal and what it takes together. Meron tayong journey. Yan yung journey to heaven. No? Yan po yung dapat. So bakit po ako tumagal ng 36 na taon sa pananampalataya? Di ba kayo nagtataka? Bakit ako tumagal ng 36 years? No? Dahil kasama ko po ang Panginoon sa kanyang ministeryo at nagpapatuloy ito hanggang ngayon. Hindi ka mawawala sa ubasan ng Diyos pagkakasama mo ang Diyos at naglilingkod ka ron, nagbubunot ka ng mga damo. Alam mo yun? Dinidinig yung mga halaman, alam mo yun? Pinalalago mo, ganun yun po. Kaya may partisipasyon tayong lahat ang ilan sa inyo rito, siguro may mga 30 taon na rin dito sa church na ito. No? Bakit sila tumagal ng ganyan? Ngayon, yung mga tumagal na ganyan, kailangan evaluate nila yung sarili nila. Ba't ako tumagal dito? Tumagal ako dito ng kauupo. Tingnan po niyo yung puwet niyo sa salamin, diyak na may kalyo na po yan. No, Baka, ang tagal na, ang kapal na nito Di ba? Kailangan gumagawa ang Christian, kumikilos ang Christian. Salamat sa buhay ng mga kabataan ngayon na dumadating at umaattend every Sunday. Papurihan natin ang Panginoon sa buhay ng mga batang ngayon. Pero mo, 36 years na pala ako sa Panginoon. Grabe, no? Naalala ko pa nagsimula ako makapalpabuk nung kunukulay itim Parang nakalbo ko sa church, alam mo yun? Noon pag ako yung nagpipreach, mahaba, ginaganon ko pang buhok noon. Kala nga ni Sister SP, bading ako Sabi ko kasi pag nagpipreach ako, batang-bata pa ako, 42 ako noon 43, 44. Ang kapal pa ng buhok noon. Pag nakikita ko yung mga litrato ko, ayoko nang titigan Tinanggap ko na kasing ganito na No? Okay lang naman yun. Kahit nakalbo ka, di ba? Okay lang. Di ba? O clubs. Di ba? Marami naman nakakalbo talaga Di ba? Tingnan niyo yung paligid. May mga kumikinang na ulo yan. Tingnan niyo. No? Bueno, sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, balikan natin yung talinghaga ng mga hasik. Mapapansin natin ang pagkakaiba ng dalawang lupa na binanggit ni Jesus. Pakinggan niyo mabuti ito, no? Yung una, mabatong lupa. Ito yung tinatawag na rocky soil. The rocky soil receives the word with joy but endures only temporarily. Tingnan niyo. Sabi sa Mateo 13:20-21, sabi niya ganyan, ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong dumirinig ng mensahe. Kaagad at masaya niya itong tinanggap. Ang ganda, no? Tapos, anong nangyari? Ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nanatili at pagdating ng mga kapigatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ang lungkot, di ba? But on the other hand, tingnan natin yung mabuting lupa. Good soil. It keeps the word and bears fruit with patience. No? Ang sabi naman sa Lucas 8:15, ang sabi, ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis. At sila'y namumunga dahil sa pagtitiyaga. Kita nyo na, no? Kaya yung sermon hindi po galing sa pastor. Galing po ito sa salita ng Diyos. At yun ang gusto mangyari ng Diyos, lumago ang Lord's Temple Ministry. Gusto niya, lahat tayo ay matuto at maging marunong at ang karunungan niya ay sumasa atin. Makikita po natin ang pagkakaiba kung sino ang may tiyaga doon sa dalawa. Kaya kung nais ating maranasan ang kalaguan, we need the virtue of perseverance today and tomorrow. No? Ito yung sinabi ni Santiago sa chapter 1, verse 12. Sabi niya, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay
na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Kita niyo po yun, no? Meron pa, Galatians chapter 6, verse 9. Kaya, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Meron pang pahabol si Apostol Pablo sa Romans chapter 5, verse 3-5. Hindi lamang yan. Nagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Purihin ang Panginoon. No? Uunlad ang church, lalago ang church. Ang mga pusong nakikinig ng mga talatang isinulat sa aklat, no, ay lalago. Wala akong makakapigil dyan. Sabi ko nga po sa inyo, nung pumasok ako sa ministry, hindi ko alam ano yung mangyayari. Hindi ko alam eh. Basta nasa isip ko lang, sundin ko lang ang Panginoon. Ano kaya mangyayari? Sundin ko lang. Sabi niya, ipangaral niyo ang salita. Pumapasok po ako sa looban, para akong tanga dyan, mag-isa lang ako. Siguro maraming tao, pinagtatawanan ako. Hindi na bale. Sabi ko, okay lang yan. Wala naman masama kung pagtawanan ka nila, siguro, di ba? Patuloy lang po, sige. So, yung mga nangyaring yun, ay meron namang ibinunga. No? At dahil yung mga napangaralan naman noon, ay sumunod din naman at nakinig, nadagdagan naman ang bunga. No? Hanggang sa lumaon, hanggang sa tayo po ay maging isang church na, no? Hindi katakataka eh. Lalago talaga ang church kapag tayo nakinig at sumunod sa mga layunin ng Diyos. No? Sige po, minsan pa natin purihin ang Panginoon. Salamat sa salita niya. No? Tayo po ay sumandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Pinasasalamatan ka namin at pinupuri, Ama, sa buhay na walang hanggan na iyong pinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng iyong kamanghamanghang biyaya at pag-ibig. Na may lumago kami araw-araw upang maging katulad ni Jesus, puno ng habag at kabaitan. Panatilihin mo sa aming puso ang iyong pag-ibig sa araw-araw ng aming paghinga, o Panginoon. Salamat sa iyong banal na Espiritu na kumikilos sa amin upang maging katulad mo, Panginoong Jesus. Nais naming ihayag ang iyong biyaya at ang iyong kagandahan sa isip, sa salita at gawa. Hinihiling ko, Panginoon, na ilaan namin ang aming panahon at puso upang pagnilayan ang lahat ng iyong mga ginagawa para sa templong ito, upang lalo ka pang dakilain sa aming mga buhay. Upang ang kagandahan ng Panginoong Hesus ay makita at maaninag sa buhay naming lahat. Maraming salamat sa inyong panahon at pagtitiyaga. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tumayo po tayong lahat at tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos sa umagang ito. Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Jesucristo at ang ating Diyos Ama na umiibig sa atin. At dahil sa kanyang kagandahang loob ay nagbigay sa atin ng hindi nagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang maipahayag ninyo at maisagawa ang lahat ng mabuti. At ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng Amen. Purihin natin ang Panginoon.